Ibinunyag ni Trump ang bombang kinatatakutan ng Iran. Maaring lumipat ang digmaan mula sa pag-ataking panghimpapawid at pumasok sa teritoryo ng rehimen ngayong Lunes, ika-18 ng Mayo 2026. Nahaharap ang White House sa mabigat na desisyon kung magpapadala ng mga tropa ng espesyal na operasyon sa Iran. Sa isang misyon na nakatuon sa mataas na enriched na nuclear material na maaring nakabaon sa mga estratehikong pasilidad. Napasama ang Delta Force sa usapan dahil ito ay unit para sa mataas na panganib, lihim at direktang misyon. At paalala lang, ito rin ang parehong Delta Force na sumakop kay Nicolas Maduro sa Caracas noong ika-3 ng Enero, 2026. Pumasok ang espesyal na puwersa ng Amerika sa Venezuela, inalis ang diktador sa kapangyarihan at dinala siya para harapin ang mga paratang. Sa Estados Unidos, hindi karaniwang diplomatikong presyon ang binanggit ni Trump, kundi ang paggamit ng tropa para impluwensyahan ang kalabang lider sa loob ng kanilang teritoryo. Ikukuwento ko lahat ng yan kaya mag-subscribe ka sa channel para laging well-informed sa real-time na impormasyon at kalidad na pamamahayag. Sa pamantayan ng kredibilidad, si Milson Alves ay patunay na seryoso si Trump sa pagbabanta sa Tehran. Ibinapakita niyang handa siya magsagawa ng limitadong surgical strike para pigilan ng Iran na mabawi o itago ang nuclear na material. At lalong tumindi ang sitwasyon matapos lumabas ang impormasyon mula sa mga source na binanggit ng New York Times na nagsasabing naghahanda ang Estados Unidos at Israel para sa posibleng muling pag-atake sa Iran. Sa linggong ito rin. Ayon sa investigasyon, pinakamalakas sa mga paghahanda mula nung tigil putukan ng Pakistan noong Abril. Sinabi ng kalihim ng depensa Pete Hegseth na may plano ang Washington na mag-escalate kung kailangan. Sinabi ni Trump na tumanggi ang Iran na kilalanin ang mga dating kasunduan at dapat alisin ang enriched uranium mula sa Tehran. Ang pinakamapanganib na bahagi ay ang posibilidad ng pagpasok sa kalupaan. Ang misyon na pinag-uusapan ay hindi isang malawakang pananako para sakupin ang buong Iran, kundi isang operasyon ng mga espesyal na puwersa upang maabot ang mga nuclear na materyales na nakabaon sa mga sensitibong lugar na may suportang militar sa paligid upang protektahan ang operasyon. Iyan ang dahilan kung bakit lumalabas ang pangalan ng Puwersang Delta kasama ang pangalan. Hindi ito pumapasok para sa simbolikong kilos, kundi kapag alam ng pamahalaang Amerikano na critical ang target. Maikli ang oras at mas malaki ang panganib na hayaang kumilos ang kalaban kaysa sa panganib ng operasyon. Aminado ang militar ng ganitong misyon ay delikado. Maaring magdulot ng casualty dahil kailangang pumasok sa mapanganib na teritoryo, lumaban sa puwersa ng Iran at may proteksyon sa paligid ng target. Ibig sabihin, hindi pa inuutusan ni Trump ang Delta Force na pumasok, pero nailagay na ang pinto sa gitna ng kwarto. Naranasan na ng Iran ang epekto bago pa man sila makalapag. Ipinakita ng pambansang telebisyon ng Iran ang mga tagapagbalita na may replay sa studio, tinatalakay ang pag-aaral ng paggamit ng armas at paglahok sa digmaan kung kailangan. Hindi yun mukhang kumpiyansa, parang takot. Isinaayos bilang propaganda, ang rehimeng mahigpit sa populasyon ay ngayoy ipinapakitang nagbebenta ng imahe ng sibikong mobilisasyon, na tila ang lipunan ang nagsisilbing kalasag laban sa posibleng pagpasok ng mga Amerikano. Ipinapakita ng reaksyong ito ang laki ng takot sa loob ng Tehran. Alam ng rehimen na may pinsalang dulot ang pambobomba pero nag-iiba ang sitwasyon kapag may operasyong panlupa, sumisira ng estrukturang airstrike pero iba ang epekto ng pagpasok ng espesyal na puwersa. Naghahanap ito ng dokumento, materyal, siyentipiko, pasilidad at ebidensya. Yun ang kaibahan. Malupit yun. Kung magutos si Trump ng operasyon laban sa nuclear na material, mawawala sa Iran ang ginhawa ng pagtatago sa ilalim ng konkreto at pagsasabing walang nangyari. Ibig sabihin ng mga espesyal na tropa, gusto ng Washington na direktang ayusin ang problema, hindi lang bumbahin mula malayo. Pinaigting din ni Trump ang presyon sa publiko. Sinulat niya na tumatakbo na ang oras para sa Iran at kailangan ng mga leader ng Iran na kumilos agad, nagbanta ng mga kahihinatnan, matitinding kahihinatnan kung hindi sila kikilos. O magbibigay ang Tehran ng totoong mga garantiya tungkol sa materyal nuklear o maaaring gawing aksyong militar na Estados Unidos ang kanilang banta. Lalo pang pinapalawak ng pagtugis sa espiya ang sitwasyong ito.
May alok ang FBI na $200,000 para sa impormasyon na hahantong sa pagkakahuli at pagkakakondena kay Monica Witt, dating kontra-intelihensya ng US Air Force. Inakusahan siyang tumakas papuntang Iran at nagbigay ng mga impormasyong pambansa sa rehimen. Siya ay kinasuhan noong 2019 at nananatiling pinaghanap. Mabigat ang kasong ito dahil may kinalaman sa mga lihim ng Amerika, network ng intelihensya at posibleng pagtulong sa kalabang Iranian. Hindi hiwalay ang paghahanap na ito sa crisis, ipinapakita nito na tinatrato ng Washington ang Iran sa dalawang larangan ng sabay, ang larangang nuklear at ang larangan ng espiya. Samantala, sinisikap ni Trump na pawalang bisa ang inirereklamong material. Samantala, tinutugis ng FBI ang isang taong inakusahan ng pagbibigay ng sensitibong impormasyon sa rehimen. Ayaw lang ng Estados Unidos na palakasin ng militar ng Tehran, nais din nilang sirain ng network na tumutulong sa Iran na maintindihan ang mga taktika ng Amerika. Sumasagot ang rehimen ng Iran sa dagat. Sinabi ng isang mambabatas na may kaugnayan sa pambansang seguridad ng Iran na nagganda ang Tehran ng paraan para kontrolin ang trapiko sa kipot ng Hormuz gamit ang itinalagang ruta. At manindiw ng bayad sa serbisyo at espesyalista. Ipinahiwatig ng pahayag na tanghing komersyal na barko at partidong kaalyado ng Iran ang makikinabang na isang uri ng ekonomikong at pampulitikang presyon. Gusto ng Tehran na gawing banta ang kanilang kahinaan. Ang rehimen ay naipit dahil sa panganib ng mga bagong pag-atake, posibilidad ng operasyong panlupa at pagbabantay ng Amerika sa kanilang mga target na nuklear. Sa halip umatras, sinusubukan itong magpahirap sa mga barko, kumpanya at gobyerno na umaasa sa ruta. Ang paglusob na yon ay hindi mabagal na martsa na may bandila at okupasyon ng kabisera. Tumpak ang aksyong ito para hanapin ang nuclear na material at pigilan ng Iran gamitin ang kaguluhan bilang taguan. Ito ang pampulitikang bomba ni Trump sa Tehran. Hindi lang siya tumutukoy sa pag-atake ng base o pagsira ng gusali. Inilalagay niya ang opsyon na pumasok, kunin ang mahalaga at iwanan ng rehimen na walang pinakamapanganib na asset para sa Iran. Ito ay estratehikong kahihiyan. Pumapasok ang revolusyonaryong gwardiya kasama sila sa kalkulasyong ito. Bilang sentro na resistência ng Irani, kontrolado nila ang mahalagang bahagi ng militar, may impluensya sa programang nuklear at sinusuportahan ng agresibong tindig ng rehimen. Kung alam ng White House na maaaring itago o ilipat ng grupong ito ang mga materyales, nagiging direktang tugon ang presensya ng espesyal na puwersa. Ayaw ni Trump na gawing palabas ng Iran ang mga negosasyon. Gusto niyang idiin kung saan masakit, sa mga materyales, sa mga kumander, sa mga kanal ng espiya, at sa kakayahan ng rehimen na mag-bluff. Ang susunod na hakbang ay nakasalalay sa desisyong politikal ng White House at reaksyon ng Iran sa mga susunod na oras. Kung magmatigas ang rehimen, magbanta sa Hormuz at gamitin ang telebisyon para ihanda ang mamamayan sa digmaan. Lumalakas ang opsyon sa pag-atake sa lupa at hindi lumalabas ang puwersang Delta dito. Lumalabas ito dahil naubos ang pasensya, sumabog ang kawalan ng tiwala at tinatrato na ng Washington ang nuclear program ng Iran bilang isang target na dapat maabot, hindi lang basta kondenahin, sa talumpate. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kong araw-araw kang informahan ng katotohanan. Nasa video description ang mga news links. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad. Milson Alves, Amen.